We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, gugunitain sa November 30, araw ng Huwebes, ang ika-160th anniversary ng kapanganakan ng tinaguriang pinuno ng revolusyon na si Gat Andres Bonifacio. Pero idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw, November 27, bilang national holiday sa pamamagitan ng Proclamation 90 na nilagdaan niya noong nakaraang taon. Sugatan ng isang estudyante matapos umanong saksakin ng kapwa estudyante sa loob mismo ng paaralan sa Dingras, Ilocos Norte. Makibalita tayo kay Gab De Luna ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Pinaigting ang seguridad sa Dingras National High School sa Ilocos Norte dahil sa insidente ng pananaksak ng isang grade 9 student sa kaalitan niyang grade 8 student sa loob mismo ng paaralan. Parehong menor de edad ang mga sangkot sa insidente. Break time daw ng mga estudyante nang mangyari ang pananaksak. Hindi na binanggit ng otoridad ang dahilan ng insidente. Dinala sa ospital ang biktima na nasa ligtas ng kalagayan. Isinailalim naman ang isa sa counseling ng Municipal Social Welfare and Development Office. Gumawa kami ng intervention plan para ma-monitor ang behavior ng bata. So, we also advise the parents na tignan mabuti yung anak, yung mga activities. Ang pamunuan ng Dingras National High School ay nagsagawa na ng debriefing, nakipag-coordinate na rin po sila sa mga parents, at pinaigting na rin po yung seguridad. Hindi naman naapektuhan ang pasok sa paaralan, pero hindi maiwasan ng mga ng ilang estudyante. As a student, we are worrying ourselves by our security in our school. Sa mga ganitong panahon po kasi sa dami-dami ng naririnig, nakikita, lalo na sa social media, ang hirap din kung minsan na aralin yung behavior ng ating mga anak. Kaya dapat talaga ipagtulungan ho ito, hindi lang ho dapat sa eskwelahan. Dapat matulungan din po kami ng mga parents, lalo na bago umalis yung mga bata sa mga bahay nila, kung po pwedeng makita rin, ma-check pag uwi kung anong laman ng notebook, pumasok ba yung bata o hindi. Patuloy ang masusing investigasyon ng kapulisan sa insidente. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Gab De Luna nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasawi ang isang lola kabilang na ang 5 apo matapos daw na matrap sa nasusunog na bahay sa Candelaria, Quezon. 2 iba pa ang nakaligtas. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito na marahil ang pinakamalungkot na pagsalubong sa Pasko ng isang pamilya sa Barangay Masalukot 1, Candelaria, Quezon. Matapos masawi ang 6 sa miyembro ng pamilya nang lamunin ng apoy ang bahay nila madaling araw nitong Sabado. Kabilang sa namatayang 69 anyos na lola at mga apong 21 anyos at 18 anyos na babae at 3 menor de edad. Ayon sa otoridad, natrap ang mga biktima sa loob ng isang kwarto sa second floor ng bahay. Yung pong mga bata ay naiwan makahiga sa kama. Yung pong matanda at saka yung pong mga dalaga niya ay nasa sahig na po, nakahilata na po sa sahig. 2 naman ang nakaligtas sa trahedya. Na-suffocate umano ang mga nasawi sa kapal ng usok na bumalot sa bahay. Gawa sa light materials ang malaking bahagi ng bahay kaya mabilis umano itong nilamon ng apoy. Yung pong survivor nila ay mother po ng 4 na dalaga, and then yung isa po ay kapatid po nung isa. Lumabas po itong mother
nakala po niya kasunod na yung mga anak. Ngayon ay di bumalik pa siya sa loob pero hindi na niya nakayang iligtas yung mga anak niya. Hindi pa tukoy ng BFP Candelaria ang sanhi at pinagmula ng apoy. Hindi pa rin umano nila makuhanan ng iba pang detalye ang kaanak tungkol sa insidente. Sinusubukan pa rin makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng mga nasawi. Tinatayang 1 milyong piso ang pinsala sa sunog. Patuloy ang pagsisiyasat ng mga otoridad. Samantala, nagpaabot na rin daw ng tulong ang LGU sa kaanak ng mga nasawi sa sunog. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang lugar sa Camarines Sur ang binaha nitong Sabado dahil sa pagulan na dulot ng shear line. Narito ang report ni Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Dahil sa naranasang mga pag-ulan na dulot ng shear line, ilang lugar sa Camarines Sur ang binaha nitong Sabado. Sa bayan ng Ragay, 6 na barangay ang naapektuhan ng pagbaha, kung kaya agad na inilikas ang mga apektadong residente. Kaya nakamonitor kami closely, pati ang DRRMO, ang PNP, saka ang BFP, para kung talagang kakaipuhanon, then we will have to resort into forced evacuation. Magyang ilang lugar sa bayan ng Sipoco, tumas din ang antas ng baha. Advice po namin is stay alert. Mag-check din po para safe ang lahat. Binaha rin ang ilang barangay sa Libmanan, habang hindi naman madaanan ng ilang kalsada sa bayan ng Lupi dahil sa umapaw na tubig sa spillway. Samantala, agad namang inilikas ang mahigit 300 Boy Scout participants sa mga bayan ng Tinambak at Gowa, Camarines Sur dahil pinasok ng baha ang campsite ng mga kalahok sa isinagawang jamboree. Wala namang naiulat na nasaktan sa mga bata. Nagpatupad na sa ngayon ng decampment sa bayan ng Ragay habang nagsimula na rin humupa ang baha sa mga apektadong bayan. Sa kabila nito, nananatili na sa Blue Alert status o handa sa lahat ng oras ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Camarines Sur, habang pinag-iingat naman ang mga mangingisda habang hindi normal ang lagay ng karagatan para maiwas ang anumang maritime incidents. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novelo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mas nagiging patok daw na pang-OOTD tuwing holiday season ang mga damit mula sa ukay-ukay ayon sa ilang nagtitinda. May paalala naman ng Health Authority sa mga bumibili ng segunda manong damit o gamit. Alamin sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Kung hindi branded, paniguradong rare finds ng mga pang-OOTD ang pwedeng maspatan sa ukay-ukay. Talaga nga lang tiyagaan ng labanan, pero minamanilang daw ni Hana ang paghahanap sa mga trip na damit. Suki raw siya ng ukay-ukay. One time po nun, sa mall po. Paglabas ko po ng store, sakto may paglabas din po ng isang guy na pareho. Ang awkward po nun for me. Sa ukay rin tumakbo sina King para naman sa fashion event nila sa eskwelahan. Mas makatitipid daw sila rito. Ina-upcycle natin yung mga gamit ng damit para at least mapakinabangan pa natin kaysa itapon na lang agad. Tuwing sumasapit ang holiday season, patok din sa mga shoppers ang ukay o yung segunda manong damit. Madalas na dito raw ang takbuhan ng marami na uma-attend sa party. May mga tinatanong kasi sila, ba't ganito, lukot-lukot to? Siyempre ma'am, lalaban po muna natin yan bago isuot po natin. Mawala din po yan. Walang kaso sa pagsusuot ng mga ukay-ukay, pero paalala ng health expert, dapat maging maingat sa pagsusuot ng mga second-hand clothings. May allergens and sometimes even may parasites from the previous owner. Yung mga previously owned items na yan, minsan kasi nilinis nila ng industrial chemicals. So hindi siya dapat na isuot kaagad. Pwedeng magkaroon ng iba't ibang skin disease ang taong basta na lang magsusuot nito. Bukod sa pagbababad sa mainit na tubig at paglalaba, makatutulong din kung ibibilad sa init ng araw ang mga damit. Paalala pa ng Health Authority, dahil kalusugan pa rin ang nakasalalay, maging mapanuri palagi sa mga gamit at damit na binibili bago pa magsisi sa bandang huli. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang pawn shop sa Cebu City ang nilooban ng 4 katao. Ang panloloob nahulikam. Nakaalerto si Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kuha ito sa CCTV na isang pawn shop sa Colon Street, Cebu City
umaga noong Sabado. Isang lalaki ang pumasok at nilapitan ng gwardya ng nasabing tindahan na agad niyang pinadapa. Dumating ang 3 pang suspect. May dalang mga armas at 2 sa kanila nagbantay sa harapan ng pawn shop. Abala naman ang 2 nilang kasamahan sa paglimas ng mga alahas. Wala pang 2 minuto at umalis na ang mga kawatan, dala ang mga alahas. Ayon sa mga tao na nandoon malapit sa pawn shop nang mangyari ang insidente, nagbanta ang mga suspect sa mga tao na nasa labas ng tindahan. Ingna kami nga namulya. Yan sa NBI kung sila mo gingon. Patuloy na nangangalap ng karagdagang CCTV footage ang pulisya na makakatulong sa kanilang hot pursuit operation laban sa mga suspect. Inaalam pa ang kabuang halaga ng natangay na mga alahas. Yung 4 na yon, sila lang din yung yung sumakay sa 2 motor. Sila lang. Okay. So we will check other areas, baka mayroon pa silang lookout na mga ibang kasama pa. Biniberipika ng pulisya ang impormasyon na papuntang Cebu South ang mga suspect. We will see kung ano yung kakalabasan ng backtracking natin. So kukunin natin lahat ng CCTVs dito. Tingnan natin kung may mga nag-casing na dito sa grupo nila yung mga previous days. Kasi kung makikita natin ba parang pinlano talaga eh. Mabilis lang yung pangyayari. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sireno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang Noche Buena items tumaas na ang presyo habang papalapit ang Pasko. Ito ay base sa inilabas na price guide ng Department of Trade and Industry. May detalye live si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Adrian? Yes, Cecil, mga kapuso, malapit na nga, no? 28 days to go na lang, Pasko na, kaya naman para gabayan ang ating mga mamimili, may paalalang DTI na maliban sa maging wais sa pagbibili ng iba't ibang Noche Buena items, dapat ding siguraduhin ang mga produktong binibili, mga kapuso. Hindi mawawala sa pagdiriwang ng Pasko ang handaan, lalo na ang pagtitipon ng pamilyang Pinoy tuwing Noche Buena. Maganda, sir, dapat yun maganda. No. Kay para magbanding-banding ang pamilya. Paano ipagdidiwang ang Pasko kung gipit sa budget dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin? Subong, amon lang ni sir. Medium nga plastic. Sanguna pa ya large. Kung isang una, spaghetti, subong pansit na lang tadanay, sir. Sa subong nga kapigado, praktika na lang kita, sir. Kaya para gabayan ang mga mamimili, naglabas ang Department of Trade and Industry ng 2023 Noche Buena Price Guide. Ayon sa DTI 6, mula sa 222 stock keeping units o mga produkto na may iba't ibang brands at sizes noong 2022, tumaas ito sa 240 sa ngayon. Ibig sabihin, mas maraming pagpipilian ang mga mamimili. Pero bad news dahil 152 na produkto na nasa price guide. Tumaas ang mga presyo. Kabilang dito ang ilang brands ng ham, queso de bola, mayonnaise at cheese. Ayon sa DTI, tinatayang nasa 75 centimos hanggang 49 pesos ang itinaasang presyo ng Noche Buena items. Ang reason is nag-increase ang cost of raw material, labor, power, and delivery cost. And of course, because of inflation, kaya nag-weaken, sir, ang peso. Kaya payo ng DTI 6 sa mga mamimili na gamitin na gabay ang price guide tuwing bibili ng Noche Buena items. Dapat make sure natin na may quality, sir, nga product ang binabakal natin, no? Kung pwede, hindi iwasan natin magbakal lang sa mga gilid-gilid lang. Maging wise mga kapuso, panawagan naman ng DTI sa mga mamimili kung may mga establishmento na nagbebenta ng mas mataas na presyo sa price guide, agad na i-report ito sa ahensya upang mapatawan ng kaukulang parusa. Cecil? Maraming salamat, Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Tradisyonal na paggawa ng pop rice at popcorn, buhay na buhay sa Pasukin, Ilocos Norte. Narito ang report ni Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kilala ang busi o pop rice bilang merienda, panghimagas, maging almusal mula pa sa kabataan ng ating mga lolo't lola.
Sa Pasukin, Ilocos Norte, buhay na buhay pa rin ang pagbubusi, lalo na tuwing Burr months. Taong 1960, ginagamit na raw ang tradisyonal na pagbusian nila Tatay Benny, isang sinaunang kagamitan sa pagluluto ng pop rice at popcorn. Ipinamana pa ng mga magulang ni Tatay Benny ang pagbusian, kaya mahalaga raw ito sa kanya. Siyempre ma'am, may sentimental value sa amin to. Kaya nandyan lang yan, hindi namin ibebenta o ano. Hindi maganda para makita naman yung mga kabataan ngayon na mayroon pa ng ganito. Mamanain din yung mga anak ko di. This is very, very nostalgic for me. Yeah? Okay? This is something that brings back a lot of memories. Matrabaho raw ito at kailangan ng malakas na puwersa sa pagpapaikot ng pagbusian. Kaya't ang mga lalaki ang mano-manong nag-iikot ng mismong kagamitan. Habang ang mga babae naman ang nagtitimpla at naghuhulma para sa finished product nito. Nung bata pa kami ma'am, pag naririnig na namin pumutok yung pabusi, nagtatakbuhan kami, tas pinupulot namin yung mga tumatalsik na pop rice or popcorn. Tunay ngang mayaman sa tradisyon at kultura ang mga Ilocano, kaya tulad ni Tatay Benny, maraming mga nakatatanda ang nais buhayin ng mga ito para sa susunod pang henerasyon. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Gab De Luna, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Nananawagan ang Commission on Elections, COMELEC Naga City sa mga kumandidato noong nakaraang barangay at sangguniang kabataan elections na magpasa ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ayon sa COMELEC, panalo man o talo sa nakaraang halalan, dapat pa rin magsumite ng naturang dokumento. Mahalaga ang SOSE dahil nakapalaman dito ang kabuang ginastos maging ang mga natanggap na mga donasyon ng isang kandidato o ng isang political party. Base sa tala, sa ngayon ng naturang tanggapan, mahigit 500 o halos kalahati pa lamang ng mga kumandidato ang nakapagsumite na ng kanilang SOSE. Karamihan din sa mga ito ay mga taong nanalo sa naturang eleksyon. Binigyang diin naman ng COMELEC na walang bibigyan ng extension sa submission ng SOSE na nakatakdang magtapos sa November 29. Halos kabanga naman itong naka-file. May hanggang November 29 pa sila para mag-file kan sa endang mga SOSE, win or lose. Isinailalim sa state of calamity ang Tagum City sa Davao del Norte dahil sa dengue outbreak kung saan 9 na ang namatay sa naturang sakit ngayong taon. Narito ang report ni Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa datos ng Tagum City Epidemiology and Surveillance Unit mula January hanggang November 22 ngayong taon, umabot na sa 1,054 ang kaso ng dengue mula sa 23 na barangay sa lungsod. Pinakamarami sa mga nagkasakit ng dengue ang nasa edad 5 years old pababa. Mula January, 9 na rin ang naitalang namatay kung saan 4 sa naturang bilang ang taga-barangay Visayan Village. Ang parehong barangay din ang may pinakamataas na kaso ng dengue. November 6, nag-dengue surveillance mi. Pag ano mo dito, positive gid ang mga samples. Mo tong gi-aware na mo ang pork chairman nga mag-clean up drive dyan. Dahil sa dami ng kaso, kinonsidera na itong outbreak ng local health authorities. Pag-abot manggod og around September, nagsugod nagsaka August, and then pag-abot og September manggod na break na manggod niya ang katong ginatawag na tong epidemic threshold, no. So taas na jud kayo ang kaso. Approximately 51% sa mga barangays diri sa Tagum City ang affected. Hindi na din daw kaya ng mga nakasanayang paraan lamang ng pagpuksa ng lamok ang mataas na bilang ng kaso. Kaya nagpasa ang City Disaster Risk Reduction and Management Council sa City Council na isailalim ang lungsod sa state of calamity upang magamit ang pondo at resources. Pero clustered case na, tanaw na mag-misting ni. Depende po pag-assess po kung pwede larvicide lang. Mas gwapo itong larvicide, mas gamay o gasto. Maliban sa mga isinasagawang hakbang ngayon ng LGU laban sa dengue, nanawagan din ito sa mga residente na ugaliing maglinis sa loob at labas ng kanilang bahay. Agad ding magpakonsulta kung makararanas ng anumang sintomas. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao,
Origil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pool sa CCTV ang panloloob na isang lalaki sa isang punerarya sa San Carlos City, Pangasinan. Makibalita tayo kay Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Makikitang pumasok ang lalaking ito sa showroom ng isang punerarya sa Barangay Rojas, San Carlos City, Pangasinan. Tumingin muna ang lalaki sa mga nakadisplay na kabaong. Saka nagtungo siya sa kahera ng punerarya. Tila may hinahanap. Hindi na nahagip ng CCTV camera pero nadiskubre na lang na nawala ang cellphone na nakalapag sa lugar. Sa isang anggulo ng CCTV, makikitang dali-daling tumakas ang lalaki matapos ang pagnanakaw. Sa likod po siya dumaan, tapos pumunta dito sa showroom po, tapos tumingin sa higaan po namin. Tapos tulog kami kasi nun sir, madaling araw na po. Sa kuha ng isang CCTV sa Old Market ng San Carlos City, makikita ang babaeng ito na nagpanggap na customer sa cellphone shop. Kitang ilang beses na sinubukan ng babae na abutin ang nakalapag na cellphone. Hanggang sa ikatlong subok, tuluyan niyang natangay ang cellphone. Tumanggi nang magbigay ng pahayag sa kamera ang may-ari ng shop, pero magbibigay raw siya ng pabuya sa ikadadakip ng suspect. Nagiging modus ng mga ilang tao na nagsasamantala sa kahinaan ng iba na kung saan ang durukot, mga ganun. Para iwas po dukot, ang ating mga gamit po lagi ay nasa pangangalaga natin. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para matiyak na ligtas na mapipisa ang mga itlog ng green sea turtle, ginawa ng hukay ng mga residente at kawani ng Municipal Environment and Natural Resources Office o Menro Lemery ang mga itlog ng pawikan. Kasunod ito ng pag-turnover ng mga taga-Lemery ng green sea turtle eggs sa Menro. Simula pa nitong mga nakaraang araw at linggo, madalas na raw ang sightings ng mga itlog ng pawikan sa Dalampasigan. Sa kasalukuyan, mahigit 500 itlog na ang na-rescue at nailipat sa nesting site sa Barangay Mataas na Bayan. Taong 2014, naging talamak umano ang iligal na bentahan ng mga itlog ng pawikan sa merkado. Ayaw na raw nila itong maulit. Paglabag sa Wildlife Conservation and Protection Act ang paghuhuli, pagbebenta at pag-aari sa mga ito. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Mga kapuso, huling linggo na sa buwan ng Nobyembre. Wala tayong binabantayang low pressure area o bagyo sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, hanging amihan ang nakaapekto ngayon sa Northern Luzon, habang mga local thunderstorm at easterlies naman ang umiiral sa iba pang panig ng bansa. Ngayong umaga, asahan ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon, Palawan at Bicol Region. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang iba pang panig ng bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. May mga lugar na magkakaroon ng heavy rains, kaya mataas ang banta ng baha o landslide. Sa mga mangingisda o yung may maliliit na sasakyang pandagat, umiwas muna ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Ilocos Norte, Batanes at Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands dahil sa inaasahang matataas na alon doon dulot ng amihan. Mga taxi driver na namimili ng kanilang pasahero problema sa Baguio City ayon sa POSD. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mula sa sentro ng Kalakalan, pauwi sa Barangay Irisan si Aling Gina. Maraming taxi sa Baguio City, kaya kung tutuusin walang problema sa transportasyon. Pero bilang isang pasahero, isa sa nagiging problema nila ngayon ang mga taxi driver na namimili raw ng pasahero. Kasi yung mga driver minsan namimili sila ng Oo. Lalo na pag malayo yung pupuntahan. Batid ng Public Order and Safety Division o POSD ang problemang ito. Kaya naman nagtalaga sila ng mga enforcer sa taxi loading and unloading area. Ang ginagawa na lang po natin ay yung mga pumapasok sa taxi stand. You cannot reject anybody who tries to ride your taxi dahil lang malayo or maraming
kargada. That's part of your responsibility as a public service provider. Ngayong holiday season, mas pinaigting ng otoridad ang kampanya laban sa mga isnaberong taxi driver. Posibleng matanggalan ng prangkisa sakaling mapatunayang namimili ng pasahero. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 28 days to go na lang at Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.